Manila, Philippines, huwag ninyong hintayin na lumubog sa baha ang buong kamay nilaan bago pa kayo lumapit sa ating Panginoon at magsisi sa inyong mga kasalanan. Mga kababayan ko po dyan sa Manila, huwag po ninyo itong baliwalain. Jesus is coming. Repent before it's too late. Mga kababayan ko, galing po ako dyan sa Manila kahapon. Na-observe ko po at nakita ko yung bawat tao dyan. Halos lahat sobrang busy sa pagninegosyo. Sobrang busy sa paghahanap buhay. Alam niyo po mga kapatid ko, pakinggan niyo pong maigi yung verse na sasabihin ko po sa inyo. Yung nakasulat sa Mateo 16 verse 26. Ano ang papakinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, subalit mapapahamak naman ang kanyang buhay o ang kanyang kaluluwa. Mga kapatid ko, nire-remind tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa talata na ito na ano raw yung mapapakinabangan natin kung makuha man natin ang lahat ng yaman dito sa buong mundo, dito sa buong Pilipinas, kung sa huli yung kaluluwa natin itatapon lang sa lawa ng apoy sa impyerno. Walang kwenta lahat ng makukuha natin kung sa huli-huli ang bagsak natin ay sa impyerno. Kaya mga kapatid ko, sa verse na to, nire-remind tayo ng Panginoon na ayusin na natin yung ating relasyon sa ating Panginoon. Mas unahin na natin i-build yung ating good relationship sa ating Panginoon. Huwag natin ubusin yung ating katawan sa pagtatrabaho o pagninegosyo. Wala naman pong masama sa pagninegosyo o pagtatrabaho. Pero kung diyan na lang umiikot yung ating buhay, masama po yan. Dahil mawawalan tayo ng oras sa ating Panginoon. Mawawalan tayo ng oras para magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Mayroon nga pong kasabihan mga kapatid ko, kapag gusto tayong ilayo ni Satanas sa ating Panginoon, hindi niya agad tayo sisirain, hindi niya agad tayo pababagsakin. Padadalhan niya pa tayo ng maraming magagandang bagay. Padadalhan niya tayo ng mga Diyos-Diyosan. Hindi natin namamalayan, dinudiyos na natin yung ating trabaho, dinudiyos na natin yung ating negosyo, dinudiyos na natin yung ating mga bisyo. Wala na tayong oras at panahon sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pakatatandaan po natin mga kapatid ko, hindi po nagbibiro ang ating Panginoong Jesucristo sa paalala niya sa Marcos 1 verse 15. Ang takdang panahon ay kumpleto na. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Kaya magsisi na sa mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Mga kapatid ko, hihintayin pa ba natin na lumubog ang buong Maynila? Na ikaw ay ianod sa baha? Saka ka lang tatawag, Panginoon, iligtas mo po ako. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Hihintayin mo pa ba yung kapatid? Ngayon pa lang, habang may panahon pa, habang may lakas ka pa kapatid, ini-encourage kita. Lahat po kayo dyan, mga kababayan ko sa Maynila. Ini-encourage ko po kayo na magsisi na sa inyong mga kasalanan at magbalik loob sa ating Panginoon. Sapagkat nalalapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pakatatandaan po natin mga kababayan ko dyan sa Manila, walang ibang way para tayong makapunta sa karyaan ng Diyos kung hindi si Jesus Christ. Sabi nga po sa Juan 14 verse 6, Jesus is the way, the life, and the truth. No one come to the Father. Sa Tagalog po mga kapatid ko, sinabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang sino man ang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya kayo pong lahat mga kababayan ko, ini-encourage ko po kayo na magsisi na sa inyong mga kasalanan at magbalik loob sa ating Panginoon. Tanggapin natin si Jesus Christ bilang nag-iisa nating tagapagligtas. Kung gusto natin, maligtas tayo sa lawa ng apoy sa impyerno at maranasan natin ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos.